Isang magandang hapon sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod si Loy Imam at inyong makakasama naman dito sa ating padala ng liham kay Kuya Loy. Mga kaibigan, isang liham na naman ang ating pagbibigyang kulay dito sa aking Facebook. At ang nagpadala ng kanyang liham ay tawagin na lamang natin sa pangalang Alison. At ito ay nanggaling pa sa Visayas. Ayan, magandang hapon dyan sa mga taga-Visayas. At itong kwento niya ay talagang kakaiba. At nakakatakot, mga kaibigan. At ito ay natutungkol sa sa kanyang kaibigan at sa pamilya ng kanyang kaibigan. Dear Kuya Loy, tawagin niyo na lamang akong Alison, taga Maynila ako, lumaki sa ingay ng lungsod. Noong summer na yon, niyaya ako ng matalik kong kaibigan sa college na si Inday. Sabi niya, Alison, sumama ka sa amin sa probinsya sa Visayas. Doon sa aming baryo. Tahimik doon, sariwa ang hangin at saktong piyesta. Dahil stress ako sa trabaho, Kuya Loy, ako naman ay pumayag. Hindi ko alam ang sariwang hangin na sinasabi niya ay malapit nang mapalitan ng amoy ng malansang dugo. Inday, malapit na tayo, Alison. Huwag kang mag-alala. Espesyal ang pagtanggap sa iyo ng pamilya ko. Bihira lang ang gaya mong maputi at sariwa na napupunta sa amin. Alison, natawa ako noon. Akala ko compliment yun. Pero nung tumingin ako sa kanya, hindi siya nakangiti, Kuya Loy. Nakatingin lang siya sa liig ko na tila ay tinititigan ang aking ugat sa mga leeg. Pagdating sa kanilang baryo ay parang tumigil ang oras, Kuya Loy. Ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa. At ang mga tao, Kuya Loy, lahat sila nakatitig sa akin. Hindi yung tingin na curious, kundi tingin na parang gutom. Lola ni Inday, siya na ba yon, Inday? Ang ganda ng iyong dala. Tamang-tama sa kabilugan ng buwan. Alison, Kuya Loy, kinabahan ako bakit dala ang tawag sa akin. Noong gabi na yon, pinaghain nila ako at ang ulam, isang malaking talyasi ng karne. Maitim ang sabaw at sobrang lansa, Kuya Loy. Sabi ni Inday, karne ng baboy ramo yan. Kain ka lang ng marami para bumigat ka.
Napansin ko, Kuya Loy, habang kumakain sila, hindi sila gumagamit ng kutsara. Ginagamit nila ang kanilang mga kuko na tila mas humahaba ng parang malalim ang gabi. Hindi ako makatulog. Ang kwarto ko ay nasa itaas na bahagi ng lumang bahay kubo. Bandang 12:00, narinig ko ang kakaibang tunog mula sa ibaba. Tunog ng basang laman na hinihiwa o hinihila. Sumilip ako sa isang kawayang sahig, Kuya Loy. Nanigas ang buong katawan ko nang nakita ko si Inday. Ang kanyang katawan unti-unting humahati sa bewang. Ang kanyang mga bituka ay lumabas at lumaylay, kulay lila at kumikislot-kislot. Ang kanyang mga mata ay naging kasing pula ng baga. At dito, Kuya Loy, ay tinawag ako ni Inday at ang sabi, "Alison, alam kong gising ka. Nararamdaman ko ang tibok ng puso mo. Kay sarap, kay tamis." Tumalon ako sa bintana kahit mataas, Kuya Loy. Hindi ko na iniintindi ang sakit ng paa ko. Takbo ako sa gitna ng kadiliman ng niyugan. At sa itaas ko, naroon si Inday. Ang kalahati ng kanyang katawan ay lumilipad. "Alison, hindi ka makakatakas. Ikaw ang alay sa aming piyesta." Sigaw niya na parang pili ng malaking ibon. Kuya Loy, muntik na niya akong maabutan. Naramdaman ko ang malansang laway niya na pumatak sa balikat ko. Naalala ko ang binigay sa aking agimat ng lola ko sa Maynila. Isang maliit na bote ng lana na may bawang. Isinaboy ko yon sa likuran ko, Kuya Loy. At dito ay nagliyab ang kanyang mga bituka nang tamaan ng lana. Doon ko nakuha ang pagkakataong tumakbo patungo sa kalsada kung saan may paparating na truck ng kargamento. Nakarating ako ng lungsod pero hindi na ako ang dating Alison. Hanggang ngayon, kapag may naririnig akong kumakaluskos sa bubong namin dito sa Maynila, ay ako ay natatakot, Kuya Loy. At ang tanging nasa isip ko na lamang ay baka sinundan na ako ni Inday. O di kaya ay baka hinahanap pa rin niya ang kanyang alay. Ayan mga kaibigan, isang nakakatakot at nakakapanindig balahibong kwento mula kay Alison. Sa ating mga tagapakinig, tandaan, ang tunay na panganib ay hindi lang nasa dilim, kundi minsan ay nasa tabi mo lang at tinatawag mong kaibigan.
At dito nagtatapos ang ating programa nga Liham kay Kuya Loy. At ang liham na to ay pinamagatan nating ang kaibigan mong aswang. Yan mga kaibigan, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong likod si Loy Imam. Hanggang sa muli.